Good day everyone. Today po may tutorial tayo ngayon sa DSLR Boot version 6. So ang pinaka tutorial natin ngayon is about DSLR Boot version 6 template setting tutorial. No? So nang gagawin natin, syempre open natin yung ating DSLR Boot na version 6. So ayan. Habang inaantay natin yung mag-open yung DSLR Boot natin, so sa mga aspiring photo booth owners natin is subscribe po kayo sa channel natin sa YouTube, DCNet Boss TV. And kung wala pa po kayo mga software or mga photo booth templates, is message lang po kayo sa TikTok and sa Facebook. Yung TikTok po natin ay Boss TV Tutorial, and then sa Facebook po natin is Boss TV Tutorial lang po, no? Then send nyo lang ako ng message, then bigay ko sa inyo po yung details ng kung magkano yung ating photo booth application, no, na may kasamang templates at saka yung Adobe Photoshop, no. So sa ngayon, ayan, nandito na tayo sa loob ng version 6, no. Syempre ang gagawin natin, launch tayo ng event. Ayan. So sorry, medyo madilim yung camera natin. So tutorial lang naman. Ang pinaka natin, yung tutorial natin is template. Ito po, no, itong nasa taas, kung napapansin nyo yung template. So sa version 7 natakal ko na to. So sa version 6 turuan ko po yung paano, no. So sa click nyo na itong template ko, no, kung na rin nakagawa na kayo ng template nyo para sa kliyente nyo, dito nyo siya ilalagay ito. Kapag click nyo yan, so ito yung lalabas. Ito yung pinaka interface ng setting ng sa template. So, ito for now, delete muna natin to. Ang gagamitin natin na template is ito po. May ginawa akong template, ito po siya. So, ayan. So, yung template natin na ginawa is hindi pa pala ito naka-PNG or hindi pa ito butas. So, dapat butasin natin to, itong kulay green, no? So, singitan lang natin ng konting Photoshop, no? So, ganito paano tuturuan ko kayo kung paano magbutas ng template na ginawa nyo sa Canva. So, minimize lang natin. Open muna tayo ng Photoshop natin. No? Ayan, open lang tayo ng Photoshop. So, ayan. Pag open nyo ng Adobe Photoshop nyo, ganito ilalabas. No? So, ang gagawin nyo lang, punapin nyo yung file nyo. Siyempre, ito yung ginawa natin sa Canva. So, gagawin natin, JPEG kasi ito. So, gagawin natin itong PNG file, yung butas. No? Butasin natin. So, click nyo lang to, tapos and hold, tapos drag nyo lang po dito and drop lang sa Photoshop nyo po. Tapos ganyan po ang lalabas nyan. Mansin nyo dito sa kanan, nakalagay dyan background. So i-double click nyo lang po ito, tapos lalabas yan. Click OK lang po, yan o, para magiging ganyan yung itsura nya. Then punta kayo dito sa kaliwa, hanapin nyo po itong eraser na to. Pag click nyo po ng isang beses yan, lalabas po yung, pag dinainan nyo po yan, lalabas po itong option nyo. Hanapin nyo lang itong magic eraser. Ibig sabihin, yung gagawin nyo magic eraser, lahat ng picture na, kunyari isang kulay lang pipindutin nyo, buburahin nyo, mabubura lahat ng kulay na yun. Kunyari ito, buburahin na po natin. So ganito pagbura, no? Click nyo lang to, yung eraser, pindutin yung magic eraser, then, kung napapansin nyo yung cross, di ba ito yung buburahin natin yung kulay green sa gitna? Click nyo lang po ito, then automatic mabubura na po yan. Ayan, so napansin nyo po, automatic nabura na lahat ng green na nasa loob ng square. So yung tatlo rin sa baba, bubutasin natin yan, no? Click lang natin para ma-erase yung green. So napansin nyo dito, may naiwan dito sa bandang baba. Ayan, no? Ayan. So pag nasa loob siya, ayan, kunwari nasa loob siya ng isang shape, hindi siya mabubura. So katulad nito, ang nabura lang dyan, nasa loob niya. So, para mabura natin itong kulay green natin uli na to, is, yan, i-click nyo lang to uli na, ayan, so burado na siya. Ayan. Tapos, burahin din natin itong dalawa, no? Click natin, para mabura, mabutas, yan. Then, ito pong isa, butas na rin to, no? So, pansin nyo, may green pa rin dito, click lang natin ulit. Ayan. So, burado na po, no? Ibig sabihin, butas na po itong template natin. No? Ang gagawin nyo lang,
Talang kayo dito sa file, tapos hanapin niyo po itong export, tapos quick export as PNG. Okay. Pag lumabas po ito, hanapin niyo lang po kung saan niyo siya gusto i-save. So, dito na lang natin ilagay no, sa loob din nito. Tapos, palitan natin ang pangalan. Graduation na lang. Grad final. Tapos, save lang po natin. No? Yan. Tapos, pwede na natin ito i-close. Pag close natin ito, lalabas to. Gusto daw natin i-save sa Photoshop na file. Hindi na po. Noon nyo lang. Yan. Para mag-close na siya. So, ayan. Ito na yung nagawa natin kanina. Click lang natin para makita nyo. So, ayan na po yung ginawa natin. Yung binutas natin. Ito yung original yan. Ayan. Ito yung original. Tapos yung butas na siya, ito. Pwede na natin itong gamitin sa photo booth. No? Close lang natin. Then close lang din natin to. Tapos balik tayo sa DSLR booth. No? Punta tayo sa template ulit. So, paano natin ilalagay yung ginawa natin na layout. So, unang-una, gagawin natin itong mga number na to, buburahin natin to, no? Delete nyo lang. Ito, delete din natin ulit. Then, ito rin, delete natin. Then, ito, delete lang. So, yan, meron na tayong plain, no? Na plain na, template to, no? So, lalagyan natin yung template natin dito. So, para mailagay siya, pinutin nyo lang itong image, no? Tapos, hahanapin nyo lang kung saan nyo siya sinave. Dito natin siya sinave. Ito po siya. Then, click nyo lang, then open. Mapapansin nyo, yan. Sakto po siya kasi 4x6 po yung ginawa natin. Tapos, para malagyan siya ng yung number 1, 2, 3, 4. So, 4 na photo yung kailangan natin, di ba? So, ito po ipipidutin nyo. Photo from booth. So, pag pinindot nyo ng una, lalabas yung number 1. Ibig sabihin, ito yung unang photo, no? Na kukuhanan. Yan, drag nyo lang para sumakto dyan sa may sphere. Yan. Napansin nyo, sobra siya, no? Sobra siya. So, ang mangyari, dapat nasa likod to. Pansin nyo, nasa harap siya. Dapat yung natin is nasa likod, no? Okay lang yan sa Mobra dito. Pero dapat nasa likod siya para hindi halata. Punta ka dito sa layer sa bandang kanan. Ito po, kung mapapansin nyo yung cursor ko, yan. Click nyo lang yan, hold, tapos drag, pababa. Tapos drop nyo lang po. Yan, nasa likod na po siya. Yung photo 1 natin, no? Sunod natin yung photo number 2 na dapat pag click natin to. So, yan, lumabas yung 2. Nasa ibabaw uli yan. So, itapat nyo lang sa frame, yung dilaw, yan. Tapos, pantayin nyo lang konti, no? Pagtapos nyan, pupunta kayo uli sa kanan. Tapos, click, hold, naka-drag nyo pababa. Tapos, drop. So, ayan na po. Okay na yung pangalawa natin. Then, yung pangatlo, ganun din po, no? Number 3, tatapat lang natin sa frame. Yan. Tapos, punta tayo sa kanan, hold, drag, click, hold, drag, and drop na. Tapos, same yung pang-apat na photo. Ito po. Yan. Tapat lang. Then, click. Yan. Nandito sa kanan, click, hold, drag, and drop. Yan. So, napapansin nyo, nasa likod na po yung 1, 2, 3, 4. So, ito yung unang picture, yung 1, pangalawa, pangatlo, pangapat, no? Yan. So, ganun lang po kadali maglagay ng template, no? Sa may ating version 6, no? So, kung gusto niyo pa maglagay ng text dito, may nakalimutan kayo or gusto niyo i-add, pwede itong pindutin yung text, no? Tapos automatic magaganyan siya, no? Yan. Kung gusto niyo naman burahin, click nyo lang yan, then delete. Tapos shape, pwede rin kayo mag-add kung gusto nyo. Ayan. Dito gusto nyo lagyan. Pero sa atin, hindi. Buburahin natin yan. Tapos, ano pa? Paper size yan, 4x6 lang. 4x6 lang makagamit natin. Ayan. Tapos, horizontal, no? Tapos, ayan, since okay na yan, pwede natin i-testing, no? Kung gagana siya. So, medyo madilim na kasi madilim dito sa lugar natin. Ayan. So, para ma-testing lang natin, click natin yung session. So, 4 na session. Ito yung una. Yung second photo naman, try natin. Then yung third photo natin. At syempre yung pang-apat na picture natin, no?
So ayan, check natin, dapat lalabas na yung ayun. So ito yung layout na ginawa natin kanina. No? So ito yung unang picture, pangalawa, pangatlo, pang-apat. So itong ginawa natin is naka-landscape, no? Paano naman pagpatayo, no? So click lang natin itong done. Punta tayo ulit sa template, no? Ayan. So naka ito yung landscape, ito landscape yung ginawa natin. So, paano naman to kapag patayo yung pa-portrait, no? Pa-portrait yung layout. So, unang gagawin natin, save na lang muna natin to. So, save natin. Bali, dito nyo makikita yung mga templates. Ito yung kaninang ginamit natin, no? Yung for process, no? So, ito, gagawa tayo dapat, portrait yung pangalan. So, mali yung pangalan natin. So, paano daw gumawa ng pa-portrait, no? Tapos, wala na po na tayo ng pa-portrait na template, no? Portrait. Portrait. Ito na lang. So, from boot, hanap tayo ng image o yung template na patayo, no? Pa-portrait. Ayan. Tapos, kapag nandyan na kayo, kung napapansin nyo, nakapahiga siya, naka-landscape. Tapos naka-landscape pa yung natin, canvas natin, yung kulay puti. Pansin nyo, naka-landscape pa yan, naka 4x6. So yan, so subukan natin patayuin yung pinaka-layout natin, no. Ayan. So pag pinatayo nyo siya, dapat yung nakapatayo din yung kulay puti, yung canvas, no. So paano natin gagawin yun? Napatayuin. So ang yan, yung nakaputi na yan. Dapat nakatayo rin siya. Pareha sila, no? So, gawin natin. Balik muna natin sa dati. Yan, no? Para hindi kayo malito. So, ang pinaka gagawin nyo, pagka ganyan, yan, itapat lang natin, no? Punta lang kayo dito sa kaliwang side. Tapos, hanapin nyo sa baba yung, yan, no? Kita nyo ba? Yan, papalitan nyo lang ng vertical, no? Pag pinalitan nyo siyang vertical, nakatayo na yung kulay puti, no? Pero yung layout natin, nakahiga pa rin. So, simple lang yan gagawin natin. I-rotate lang natin tong layout natin. So, paano ba siya i-rotate? I-rotate nyo lang, click nyo lang yan, tapos drag nyo lang paikot, no? Yan. So, tatayo na siya. So, ayan, di ba? Nakatayo na. So, itatapat nyo lang uli yung layout nyo dun sa may, sa may canvas, yung kulay puti. Yan. So, isasapat nyo lang. Yan. Kapag okay na, yan. So, yan, di ba? Napansin nyo, okay na, no? So, ang gagawin natin, nalagyan naman natin siya ng ng yung photo from boot. So, testing natin itong number 1. Ito yung unang photo, di ba? So, paano nyo nilalagay? May technique rin dyan. So, ito-drag nyo lang. So, pansinin nyo, pag dinadrag ko siya, hindi siya nagiging square. Ibig sabihin pa, landscape pa rin yung picture nyan, ang lagay nyan. Kailangan natin pa-portrait din yung picture natin. No? So, basic lang din yan, no? Pupunta lang kayo dito sa may kanan na part, tapos hanapin nyo yung aspect ratio. So, sa bandang taas siya, yan, i-uncheck nyo lang. Yan po, no? Nakikita nyo sa screen, uncheck nyo lang po yan. Tapos, pag in-uncheck nyo po yan, is magagawa nyo na pong maging portrait yung picture natin, yung photo from boot. Ihilahin nyo lang po, no? Yan, no? Papansin nyo na gagalaw-galaw na natin siya any size, no? So, nyo lang, i-drag nyo lang. Yan. Pa-portrait na po yan, no? Yung picture dyan, mag-auto-crop naman yan. Kaya, huwag kayo maglalala. Tapos, ayan, click nyo lang yung sa layer, punta kayo, click, hold, tapos drag nyo lang bababa, then drop nyo lang po para pumunta sa likod yung picture nyo, no? Tapos, punta kayo ulit, kuha kayo ng isang photo from boot, yung number 2 naman. Ang gagawin nyo, ganun lang din, itatapat nyo lang muna dun sa frame. Yan. Tapos, punta kayo dun ulit sa kanan, no? Para ma-uncheck nyo yung aspect from ratio. Uncheck nyo lang yan para ma-resize nyo siya, no? Para ma-resize nyo siya ng pa-portrait. Tapos, syempre pag na-resize nyo na, pupunta kayo uli sa my layer. Tapos, i-click nyo lang, tapos hold, tapos i-drag nyo lang pababa. Tapos drop nyo lang. Tapos punta uli kayo dun sa may
photo from booth, number 3 na tayo. So, anong gagawin natin? I-uncheck natin yung aspect ratio. Tapos, yan natin. I-resize lang natin ang pa-portrait. Then, punta tayo sa may layer, click, hold, and drag, and drop naman tayo. Tapos, pag-click tayo sa photo from booth, sa number 4, photo number 4. Kasi tapat lang natin, then uncheck natin yung aspect ratio, no? Pagka-uncheck, re-resize uli ng pa-portrait. Ayan. Tapos, pa-portrait na siya. Punta naman tayo sa layer. Kiklik nyo yung layer. Click, tapos hold, then drag nyo pababa and drop. So, ayan po. Ibig sabihin, kung napapansin nyo, okay na po yung ano natin. Yung pa-portrait natin na layout, no? So, testing natin siya para, makita nyo kung okay ba or tama yung ginawa natin. So, pasensya na ulit, madilim dito sa natin sa kwarto. For tutorial purposes lang naman. So, ayan. For tutorial purposes lang din naman. So, second photo na tayo. Ayan. Siyempre, after na second, sa third naman tayo, no? So, mayroon tayong 5 seconds na countdown sa every photo. Tapos, 3 seconds na viewing, no? Yan, no? Yung photo viewing. Tapos 5 seconds ulit na countdown, then may 3 seconds na viewing ng photos, no? So after ng 4 photos, so lalabas na yung template natin. So ayan, kung napapansin nyo, naka-portrait yan, no? Ganyan lang po gumawa ng pa-portrait na design, no? Sa layout natin, no? So kung nagustuhan nyo po yung video natin, pa-like and subscribe na rin po sa channel natin, no? So yung Facebook natin is Boss TV Tutorial and TikTok Boss TV Tutorial at yung YouTube po natin ay Pisonet Boss TV. So, thank you po sa pag-subscribe. Thanks for watching. Bye-bye.